Hello mga ka-story, naimbagnal daw tayo amin. Usapang sari-sari store na naman tayo. Pero bago natin simulan yan, shout out muna sa ating mga top commentor na sina Buhay Tindera sa Isla at Ate JB TV. Ayan, shout out sa inyong lahat. So, ayan, nakikita nyo naman na paalis ako ng bahay kasi susundin ko yung aking anak kasi palabas na sila ng kanilang school at ayan na siya. Ako yung sumundo sa kanya kasi pupunta kami ngayon sa market kasi marami na yung mga paninda natin na wala na sa ating tindahan habang tulog ang aking baby. So, ayan. So, ang topic natin for today's video ay easy lang ba ang pagkakaroon or pag-handle ng sari-sari store? Ang masasabi ko lang dyan ay dapat bago ka pumasok sa negosyo or sa sari-sari store ay dapat buo ang loob. And syempre, handa ka sa mga madaming stress. Baka sabihin ng iba dyan, syempre, easy lang. Mamimili ka lang naman tapos magtitinda. Naku po, sana nga ganun lang, 'di ba? Kung ang nakikita nyo lang ay yung maraming paninda tapos paupo-upo lang, magbebenta, kikita na ng pera, nagkakamali po kayo. Marami pong pagsubok ang ating mga sari-sari store owner bago sila makapagpatayo ng kanilang sariling tindahan at mapalago ito. So, ito yung mga dahilan kaya wag nating nilalang ang mga sari-sari store. Una, bago makapagpatayo ng tindahan yan, kukuha muna yan ng mga business permit, mayor's permit, kuha dito, kuha doon. Ayan, ubusan ng lakas at lakas. Kailangan muna ng permit bago makapagpatayo ng tindahan para naman maging legal ang iyong tindahan. So, ayan, di ba? Diyan pa lang stress ka na. Pangalawa, kung ang goal mo sa iyong tindahan ay lumago, bawal dito ang tatamad-tamad at syempre bawal dito ang maarte. Kasi kahit umulan umaraw, kung wala ka ng paninda ay mapapatakbo ka talaga sa mga grocery para mamili ng iyong mga paninda. And syempre, nagiging kargador ka na rin kasi ikaw na yung tagabuhat ng mga nakabox or nakasupot-supot na pinamili mo. Tapos yung pag-uwi natin sa ating mga bahay, magdi-display pa tayo ng ating mga pinamili. Tapos maglalagay pa tayo ng pricing. O diba, saan ka pa? Kargador ka na, cashier ka pa, taga-ayos pa ng paninda. And syempre, marketing ka pa. Number 3, sabi nila, hawak mo daw ang iyong oras. Totoo ba? Hindi totoo yan. Yung tipong hindi ka nga makapag-close kung may pupuntahan ka. Kasi nga, sayang yung sales. And minsan, yung kagustuhan namin na matapos namin ang aming ginagawa sa tindahan ay nalilipasan na rin kami ng gutom. At kung kailan kami naman ay kakain, maliligo, magsi-CR, magpapatulog ng bata, tsaka naman dumadami yung aming customer sa aming tindahan. Tapos, andyan din yung late na din kami natutulog kasi ayusin namin yung listahan ng sales. Tapos, gikising ng maaga kahit antok na antok ka pa. Kasi kailangan maging consistent tayo sa ating mga sari-sari store or negosyo. Kailangan din ng inventory para ma-monitor natin ang ating mga paninda sa ating tindahan. Number 4, ito yung sinasabi ko na dapat handa ka sa madaming stress like sa mga abono sa utang and sa mga expenses. Yung pagkakasyahin mo yung maliit mong kita para sa pambayad ng mga supplier. And syempre, isipin mo pa yung pang-abono sa mga maraming utang. Kaya yan, hanggat maaari sa mga mabagong nagsisimula pa lang sa sari-sari store ay huwag magpautang dahil ika nga nila, hindi mawawala ang utang sa tindahan, pero ang tindahan pwedeng mawala dahil sa utang. Number 5, dapat madiskarte ka rin sa iyong sari-sari store. Hindi pwede yung pwede na kung ayaw mong patumbahin ka ng ibang katabing sari-sari store. Mag-isip ka rin ng mga patok ngayon na pwede mong idagdag sa iyong sari-sari store para lumago ito. So ayan, hindi po easy yung pagkakaroon ng sari-sari store or pag-handle sa sari-sari store. Kasi maraming sakripisyo at pagsubok rin bago natin makamit ang tagumpay sa ating negosyo. Ang kailangan lang ay tiwala sa sarili at syempre yung pananalig natin sa Diyos. Ayun lang, salamat sa panunood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe. And see you in my next video. Happy selling ka story. Bye!